Purihin ang Panginoon. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Magsasagawa po tayo ng home Bible study o pag-aaral ng salita sa loob ng tahanan. Siya nga po pala ang tahanan na ito, kung saan ako nandito ngayon, tahanan ni Brother Marlon Lube. Ano po? Nagsasagawa po ako ng Bible sharing sa kanila. Ano po? Pero bago tayo bante, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu, siyang magturo, magpauhunawa, buksan ang puso namin at diwa upang aming maunawahan ang iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Po ang aming lubos na pagkakatiwala sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa Biblia, sa Mateo 26, may binanggit si Jesus. Nang panahon na malapit na siyang ulihin o matupad yung pagpapako sa krus ni Jesus, ay meron po siyang ganitong salita. Ito po. Ang sabi ni Jesus dito po sa Mateo 26, ganito po ang nakalagay. Yung tungkol sa 29. Lumayo siya ng kahunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung mahari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So, maliwanag po, kung sa sariling analisa, may kalooban si Jesus, may kalooban ng Diyos. Pero mismong si Jesus ang nagsabi, ang kalooban mo ang masunod, hindi kalooban ko. Ano po? Yung kalooban ng Diyos, ang gagawin ni Jesus, matutupad sa Kanya yung pagtubos ng kasalanan ng taong bayan. Tingnan pa natin sa isang talata. Sa Hebreo, ano naman ang sinabi ni Jesus? Ganito naman po ang ating mababasa. Chapter 10. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Basahin natin. Mula dito sa 8, sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin, mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. 9. Sa kanya sinabi, sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong parahan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng misanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Ito po yung pagpapako sa krus ni Jesus. Anong sabi? Minsan lang ginawa, okay na po yun. So dito makikita ninyo, anong sabi niya? Ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban.
inulit na naman ni Jesus ito, yung kalooban ng Diyos. Doon sa binasa nating una, hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mong masunod. Ang tinutukoy ni Jesus, yung kalooban ng Diyos. At dito na naman inulit ni Jesus, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod talaga. Ngayon, tinuruan tayo ni Jesus ng manalangin. Tingnan natin yung turo sa kanyang panalangin. Mateo 6. Tingnan natin ang salita ng Panginoong Yesus ng panahon na turuan niyang manalangin ang kanyang mga alagad o disipulo. Sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kaya ang turo ni Jesus mismo sa tao, masunod ang kalooban mo. Kanino kalooban yon? Sa verse 9, Ama namin nasa langit ka. Kaya lahat ng tao kailangan sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi yun po yung batas eh. Kung si Jesus nga sumunod siya, tayo pa kayang taong nabubuhay ngayon ang hindi susunod gagaya ni Jesus? Hindi naman tayo pinapako sa krus eh. Pero si Jesus po, dahil po sa kanyang pagsunod, hanggang krus ginawa niya. Tingnan natin sa sulat ni Apostol Pablo. Ano naman ang nakasulat dito? Tingnan natin, ano? Sa dito sa Pilipos chapter 2 verse 5. Tingnan natin yung sulat ni Apostol Pablo. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. 6. Taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip, pusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tao at nang si maging tao, 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Kita niyo po? Sumunod si Jesus hanggang kamatayan. Kaya ang turo ni Jesus, nung nagmi-ministry pa siya, Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Kaya po yun ang tinuturo ng Panginoong Yesus. Sundin ang kalooban ng Diyos. Yan po yung tama. Yung iba naman po kasi, imbis na sundin ang kalooban ng Diyos at sinusunod nila yung kalooban ng leader ng simbahan nila. Kung ano sinabi ng leader ng simbahan, yun ang kanilang sinusunod. Kung ano sinabi ng leader, yun ang sinusunod. Alam niyo po ba anong dahilan bakit nagiging ganon ang ibang simbahan? Kasi po, yung taong ganon, hindi po sila nakakabasa ng Biblia. Parang ganito kasimple yan. Huwag kang magbasa ng Biblia. O kanino ka susunod? Hindi ba doon sa leader ng simbahan? Kung ano sinabi niya, hindi ka makakatutol. Sa dahilan, pinagbabawalan po kayo na magbasa ng Biblia. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, magkakaroon ka ng second thought. Anong sasabihin mo? Aba, ang nabasa ko hindi naman ganito. Pero ang gusto niyang gawin namin.
ay ganito naman. Di po ba kaya totoo yan? Kaya kayo kinokontrol ng ibang leader ng simbahan para sa ganon, kung ano yung gusto nila, mistula po kayong robot na kapag kinwerdas kayo, nakakita na kayo ng robot, yung laruan. Pag kinwerdas na ganon, o hindi po pa lalakad yung robot, para kayong laruan. Or, sa madalit salita, para kayong puppet. Nakakita na ba kayo yung mga sa magician? Yung sa mga entablado, yung may puppet sila? Kung ano sinasabi ng bibig ng puppeteer, yung kanyang alagang puppet, yun ang lumalabas sa kanyang bibig. Pero hindi po halata, magaling lang sila. Pero totoo, magaling lang talaga yon. Kasi pinag-aaralan po nila yon. Gusto nyo ba gano'n ang buhay nyo? Pag sinabi na lang pula, ay hindi nyo pwede sabihin maroon. Di po ba? Mali yon. Kaya yung nasa Bible, anong sabi ni Jesus? Ang kalooban ng Diyos ang masunod kasi si Jesus ang isang halimbawa na sumunod hanggang sa kamatayan. Hindi naman po tayo pinapatay. Dapat ang susundin natin ang Diyos Ama. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Corinto, sabi ni Pablo, kung alam nyo po si Pablo, bago siya naging Pablo, siya po ay si mamamatay taho. Saulo ang pangalan niya. Yung pangalan niya, Saulo pa lang, ang trabaho ni Pablo, pumatay ng taho. At ang pinapatay niya, mga halagad ni Jesus. Pero, nang si Pablo po ginamit ni Jesus bilang kanyang apostol, anong sabi ni Pablo? Unang Korinto 11. Tingnan natin ang salita ni Pablo. Ito po, Unang Korinto 11:1. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kita nyo po. Anong tutularan natin kay Pablo? Yung pagtulad niya kay Kristo. Kaya si Pablo po, namatay din po siya dahil sa pagsunod niya kay Jesus. Yun ang totoo. Nang dahil sa pagsunod niya kay Jesus, umantong din po siya sa kamatayan. Ano po? At marami pa sa kasaysayan. Kung inyo pong papasilin sa YouTube na papanood, marami pong mga taong hindi naniniwala kay Jesus. Ito po, wala pong personalan yung mga napapanood ko po sa YouTube ng mga Muslim. Dati, ang reliyon nila, Islam. Ang propeta nila, si Muhammad. Pero, sa pakikinig po nila ng aral about Jesus Christ, na-convert po sila. At yung mga Muslim na yon, na-convert, alam niyo po ba, merong isang napanood ko sa video ng mga Muslim. Ewan ko kung napanood niyo yun. Yung dinala nila sa tabing dagat. Ay, pinuputan na ulo. Yung nakatali na yung kamay nila sa likod na gano'n. Pagkatapos sa harap ng dagat, nakaluhod sila, pinaluhod sila. Na? Pinuputan laki. Muslim, pinatay ang kapwa Muslim. Anong dahilan? Jesus. Dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Nang dahil lang sa reliyon. Kaya si Jesus, anong sabi nila? Ipako sa krus yan, O sino nagsabing ipako si Jesus? Ito yung mga taong hindi naniniwala sa kanya. Yung hindi naniniwala. Sila po ang nagsakdal kay Jesus sa kanyang panahon.
Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanyang panalangin, kasi nananalangin siya doon sa Mateo 26:39, na kung mahari, lumampas na lang sa kanya yung paghihirap na kanyang daranasin. Alam niya maghihirap siya eh, kasi nakahula na po sa lumang tipan. Kumbaga, yung nakasulat sa lumang tipan, nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan sa panahon ni Jesus. Yung prophecy sa kanya, kailangan magkaroon ng katuparan. Kaya alam ni Jesus na mamamatay siya. Anong sabi niya? Sundin ang kalooban. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Balikan natin sa Hebreo. Anong sabi ni Jesus? Hebreo chapter 10 verse 5-6 naman ang basahin natin. Ano sabi ni Jesus? Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos. Okay. Si Jesus nagsasalita sa Diyos na nasa langit. Ang mga panghalay, offer, pati mga handog at mga hayop na may nahandang sunugin, hindi mo hibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging andog. O, di ba? Walang katawan si Jesus sa langit. Sa totoo lang. Gaya siya ng kanyang ama, ang Diyos Espiritu, kaya si Jesus Espiritu din po siya. Kaya ang ginawa ng Diyos, naglagay siya ng isang katawan para kay Jesus. Anong katawan na yon? Yun ang sinasabi ni Jesus na iaandog. Oh, verse 7. Kaya sinabi mo, ako'y narito. Ito po ha. Kaya sinabi ko, sabi ni Jesus, ako'y narito, ho Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa haki. Oh. Yung ula sa lumang tipan, kailangan masunod. Mismong si Jesus ang nagsabi, upang sundin ang iyong kalooban. Eh, kanino kalooban yan? Sa Diyos po kalooban. Kaya tayo naman, itinutulak tayo ni Jesus na matutong sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung siya nga po bilang anak ng Diyos, sumunod. Anong dahilan para hindi tayo gumaya kay Jesus? Sabi nga ni Pablo tularan niyo ko. O, anong tutularan natin kay Pablo? Yung pagtulad niya kay Kristo. Anong tutularan ni Pablo kay Kristo? Hanggang kamatayan. Patay kung patay. Oh. Alam niyo po, tayo bilang tao, kumisan po tayong mga tao, meron tayong kalooban, tandaan niyo po. Pero pagdating po sa religion, actually hindi naman po ako bumabanggit ng reliyon kumisan Pero kailangan kumisan, paminsan-minsan dadahan ka sa reliyon. Kasi po ang tao ngayon, walang bibig, walang bukang bibig, kundi ang religion nila. Bakit po? Sa aking karanasan, yayain mo ang tao mag-Bible study, ano sinasabi ng tao? May reliyon na ako. Yayain mo ang tao, mag-prayer ka. Anong sasabihin ng tao? Hindi ko na kailangan niya. Oh. Ganyan na po ang tao. Oh, nung nakaraan lang po, isang tatay na galing akong isang Bible study, magkalugar lang magkatabi lang Bawa, tapos na ako rito. Stroke patient yun
Nung lumakad ako ng ilang akbang, nakita ko, meron akong nakitang stroke patient din. Alam niyo po ba, inaalok ko siya na Ay, sishare ako ng word of God sa kanya. O, alam niyo po ba, ano sabi niya? Papasok na ako. Pwede naman kami sa loob ng bahay eh. Ibig lang sabihin, di ko na kailangan yan. No. Yung tao po, magkakaroon lang tayong kaugnayan kay Jesus kapag tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Yung kasalanan natin, talagang mabigat po ang kasalanan natin. Bakit ko po nasabing mabigat? Wala po tayong ipambayad eh. Kahit sunugin natin ang katawan natin para ibayad kay Jesus o sa Diyos ng ating kasalanan, hindi po mahibsan ang ating yung kasalanan natin. Walang matatanggal kahit na tayo sunugin natin yung sarili natin para sakripisyo. Marami ka naman pera, obra bang pera? Hindi rin. Pwede ba sungulan ng Diyos? Hindi rin. So, anong kailangan natin? Maniwala lang po tayo kay Jesus. Ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin. Di po ba sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka? Pagdating po sa verse 10, second paragraph, ano nakalagay? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. O sino nagsabi nun? Si Jesus. Tingnan naman natin si Pedro. Ano naman ang sinabi ni Pedro? Unang Pedro, chapter 1, verse 24. Ganito naman ang sinabi ni San Pedro. Tingnan lang natin, ay 2:24 po pala, Ito, basahin natin. Ayan. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. O, kita niyo po, maging si Pedro man, dapat tayong mabuhay sa kalooban ng Diyos. Sino si Pedro? Apostol ni Jesus yan. Kung ayaw niyong maniwala, hindi huwag kayong maniwala. Pero pag pinaniwalaan mo si Pedro, para mo na rin pinaniwalaan si Jesus. Bakit? Yung turo ni Pedro, galing kay Jesus. Kasi nga po, alagad siya. Anong sabi ni Pedro? Mamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Mahirap po bang sundin ang gusto niya? O sadyang matigas lang ang ulo natin? Tandaan niyo po, yung parusa sa bawat tao magaganap yan. Halimbawa, 5 kayo sa pamilya. Ang sumampalataya, isa lang. Pwede bang yung 4? Pwede bang arborin nung isa? Parang ganito. Nakakita na ba kayo ng mga kwentong pulis? Ako nakakita na po ako noon. Yung pulis at yung driver ng sasakyan, dahil hindi po nagbabayad yung pulis, nahuli yung driver ng sasakyan. Ang ngulo din pulis. At sinabi ng driver sa pasahero niyang pulis, Sir, tulungan mo naman ako, inuuli ako. Anong ginawa ng pulis? Kinahusap yung kapwa pulis, inarbor yung atraso ng driver. Binigay ba ng pulis yung lisensya sa pulis ng Maharbor? Binigay. Kasi pareho silang pulis nag-uusap. Kaya, walang kaso yung driver. Pero pagdating sa Diyos,
Kahit gaano katapat yung isang miyembro ng pamilya, kahit isa dun sa apat, walang maa-arbor yun. Halimbawa, sabihin niya kay Jesus, Panginoon, pwede bang arborin ko na yung bunso namin? Kasi yung mga bunso parang lagi pinapaboran no? Hindi, hindi po pwede ang pabor na ganon, arbor-harbor. Kung ano yung ginawa mo, ikaw mismo ipagsusulit mo yan. At yung bunso mong kapatid, bahala siyang ipagsulit naman ang ginawa niya. Pagdating sa pagsusulit, sa harapan ng Diyos. Individually, ang tawag po dyan. Kaya tayo tinuturuan, paano tayo magkakaroon ng kaugnayan kay Jesus? Anong sabi ni Pablo sa Roma 10:17? Ewan ko, kasi may mga taong sadyang matitigas ang dibdib. Akala mo, kanina nga lang, nag-uusap kami ni Brother Marlon na nakwento ko sa kanya yung retiradong piskal. Nung nag-Bible study ako sa kanila, gusto niya magaling pa siya sa nakasulat sa Biblia. Kaya nasabi ko sa kanya, bago kami maghiwalay, magpagawa ka na sarili mong Biblia. Sipin nyo, binabasa ko, kinokontra niya. May mga taong ganyan po. Lalo na yung mga taong merong sinasabi sa buhay. Ano yan? Pride of life. Ang sabi ni Pablo, Roma 10:17. Ito po ang ating mababasa. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman, bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Magkakaroon ka ng kaugnayan kay Jesus pag may nangangaral about Jesus. Yung mga Muslim pong na-convert na yon, na pinatay, napakinggan nila aral ni Jesus lang. Kaya nung naniwala sila'y naging alagad ni Jesus dahil nalaman ng kanilang kapwa reliyosong Muslim. Anong ibig sabihin nun? Dahil lang sa reliyon, papatay po sila. Sa Biblia man po may nakalagay na ganyan. Kaya, mas mabuting mamatay ka kay Kristo. At least, pag kay Kristo ka, pupunta ka sa langit. Naturingan sikat yung reliyon mo, maganda yung reliyon mo, pero sinusunod mo naman, yung leader nyo. Yung leader nyo, tao yun. Ang tawag doon, human teaching, hindi God teaching. Kailangan sundin po natin ang Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, siya na nga ang halimbawa ng pagsunod hanggang kamatayan. Hindi baling mamatay tayo basta kay Kristo tayo. Si Pablo namatay kay Kristo. Nung makilala niya si Kristo, itinakwil niyang kanyang reliyon. May reliyon si Pablo, isa siyang Pariseo. Anong trabaho niya? Pumatay ng tao. At ang pinapatay niya, alagad ni Jesus. So, basahin niyo po yung Gawa chapter 7, si San Esteban. Kung meron po kayong Biblia, hanapin niyo po yun. Makikita ninyo si Saulo doon. Na nandoon, binabantayan habang pinapatay si Esteban. Tingnan po muna natin yung sa 1:16. Anong sabi ni Jesus? Ito, 1:16, 1. Sinabi ko ito sa inyo, huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Kita nyo po. Anong sabi ni Jesus? Huwag niyong bibitawan. Ang alin daw po? Yung pananalig ninyo sa akin. Ibig sabihin po, sabi ni Jesus, kahit nakahumang na po ang kamatayan, huwag po kayong bibitaw ng pananampalataya kay Jesus. Ayun, napakaliwanag na sinabi niyo. Ulitin na natin.
Sinabi ko ito sa inyo. Oh, sino yung inyo? Yung kausap niya. Upang wag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Oh, kanino ka mananalig? Kay Jesus. Tingnan natin yung pagtatalaga niya kay Pablo sa Gawa 26. Ano naman ang nakalagay ito? Uy! Ano? Please ka muna dyan. Mamaya Tingnan ka na natin. dyan. Oh. Yung muling portion ng verse 18. Yun lang po kukunin natin. Anong sabi ni Jesus? At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Oh. Anong sabi ni Jesus? Yung pananampalataya nila sa akin. Specific po yun. Akin. Hindi ko po sinabing huwag kayong maniwala sa leader ng inyong simbahan. Pero, kung ang pagsunod ang susundin ninyo, Matapon mo pag hinila yan. kung ano po yung sinasabi ng Biblia, Yeah. yun po ang dapat masunod. Kasi po may mga reliyon na iniiba po ang concept ng Biblia. Ang lumalabas, yung kanilang gusto, yun ang kanilang pinatutupad. Huwag ganon. Kaya nga, lagi ko pong ipinapayo, ano yung payo ko? Magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong magpakontrol sa mga taong ang nagsasabi. Huwag kayong magbasa ng Biblia. Mahirap po nawahin yan. Alam niyo po, sa dami ng translation ng Biblia, sa wikang naiintindihan natin, Tagalog, napakaliwanag na nakalagay. Magbasa kayo ng Biblia. Panguli. Kaya dyan lang po ako medyo na sa mga ibang tao. Kasi nga, kinokontrol nila yung kapwa-tao nila. Ultimo, pagbasa ng Biblia, kinokontrol. Eh sabi ng Biblia, hindi. Sige po, basahin natin. Tingnan natin kung papasa ang argumento ng mga ito. Pahayag 1:3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito ng Magandang Balita, Biblia, Catholic Edition. Pag nagbabasa ka pala nito, ito, Magandang Balita, Catholic Edition. Anong sabi? Mapalad ka. Sa wikang English, blessed. Pinagpala. Sino susundin mo ngayon? Yung nagturo sa iyo na huwag kang magbasa ng Biblia? O yung nagsalita nito ni si Juan, na apostol ni Jesus? Sino susundin mo? Oo, tao nga si Juan. Yung leader nyo, tao rin. Pero mas may karapatan naman si Juan upang magturo. Oh. Yung leader nyo, huwag kayong magbasa. Mahirap po nawahin yan. Mahirap bang unawahin po yung nakasulat? Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito. O kahit na anong aklat. Basta Biblia. Di po ba? Pagkatapos pagbabawalan kayo, ginagawa kayong mistulang mga robot. Pag gusto kayong pagalawin, kukuwerda silang yung likod nyo. Nakakita na kayo laruan na, yung mga laruan na robot, yung pinupwerdes ng ganyan. Tapos bibitawan, lalakad. Ganon kayo. Mistula kayong mga huto-huto. Ang nakakalungkot lang, nag-aral naman kayo, pero sayang lang ang pinag-aralan niya. Yan lang po ang masama sa mga ibang leader ng reliyon na lagi nila sinasabi, sila lang ang may karapatan magbasa. Lahat po tayo, malaya tayo magbasa. Ano po? Huwag niyo pong paniwalahan Kukunin ko.
Kapag membro kayo ng reliyon na sinasabi nila na sila lang ang pwede magbasa, layasan nyo na lang sila. Layasan nyo. Kasi po, kinokontrol po nila ang isip nyo. Akala nyo ba mabuti yun? Oh. Kaya kung sabihin niya, kumain kayo ng tayo ng aso, kakain kayo? Oh. Halimbawa, sabi niya, may sakit ka, ang gamot, tayo ng aso, kakainin mo. Hindi ba kukontra ka? Ay, nakas. Kahit na totoong gagaling ka sa tayo ng aso, hindi mo kakainin yun. Tayo yun eh. Kahit sarili mo pang tayo, hindi mo rin kakainin. Kasi nga, hindi ka hayop. Kaya kinakain ng hayop yung sarili niyan tayo. Hayop yun eh. Walang alam yun, kundi kumain lang ng kumain. Di po ba? Huwag kayong gusto lang maging hayop. Kaya maliwanag sa Biblia, no? Niligtas tayo ni Jesus. Niligtas tayo sa ibabaw ng cross. Yun po yung maganda. Ano yan? Pagmamahal ng Diyos sa atin. Panguling talata po. 1:3:16. Ang tawag dyan, puso ng Biblia. Actually, marami nakakahalam dyan kahit hindi nagbabasa ng Biblia. Ako rin po, sa hulado ko na, yung 1:3:16. Sa wikang Ingles at saka wikang Tagalog. Kahit na wala po akong hawak na Biblia. Eh bakit? Napakasarap namnamin yung 1:3:16. Pero, babasahin ko po ito para sa inyong kahalaman. Baka sabihin nyo, yung isang leader ng reliyon na patay, namatay sa COVID-19. Patayin nyo ang ilaw, babasahin ko ang Biblia. O, ngayon, halimbawa sabihin ko kay Brother Marlon, ito ilaw, o. Yan. Papapatay ko yan, mababasa ko kaya yung Biblia? Maling-mali naman yung leader na yon. Patayin daw ang ilaw, babasahin yung Biblia. Ako hindi ko po papapatayan. Bakit? Hindi ko mababasa eh. Kaya nakasalamin lang ako eh. Ganito po ang nakatala. 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya kanyang kaisisang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ng kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Sino pong tagapagligtas? Jesus. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin. Pinadala mo po ang tagapagligtas, ang iyong anak. Wala pong iba kundi si Jesus. Salamat po. Dahil kahit po hindi kami kahibig-hibig, hinibig mo po kami at inandugan mo po kami ng katubusan ng aming kasalanan. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, lagi ko lang po sinasabi sa inyo, ano? I-share nyo nang i-share ang mga video ko. Lalo na yung mga tungkol po sa pananampalataya. Bakit? Kesa naman magsishare po kayo ng walang kabagay-bagay, baka away ang hahanapin nyo ron. I-share nyo na lang po yung salita ng Diyos. Ano po? Like and share and mag-subscribe po kayo. Ano po? Mag-subscribe kayo naman. Kayong mga nasisiran ng aking munting video. So hanggang dito na lamang po, ano? Tignan nyo po, meron po akong kasama dito sa loob ng bahay. Baka akala nyo po, ako lang mag-isa. Okay? Ayan po, si Brother Marlon, si Sister Josie, si Bunso. Ayan, nasan pa? Sa likod mo. Ito, yung apo, makulit. O, nasa likod daw po.
Napin nga natin, nasa likod. Ayun. Ayun, nasa likod nga po, ano. Di ba maganda yan? Natawa siya. Natawa din yung ano, naintindihan niya yung maganda yung money niya. Ano ba? Eh, wala naman pong ginawang pangit ang Diyos eh. Lahat ng ginawa ng Diyos maganda. Kung sa babae maganda, kung sa lalaki, gwapo naman. Ano po? Gwapo. Hindi po pogi. Kasi yung pogi po, tawag sa aso yan. Ha? Kaya hanggang dito na lamang po, ano? Itong ating munting video, ito pong inyong kaibigan, Brother Manny Bautista, na nandito po kami sa loob ng tahanan ni Brother Marlon, nagsagawa ng Home Bible Study. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.